back mga kago-negosyo. Kanina pa po natin pinag-uusapan ang mga kabataang nagnenegosyo. Ngayon naman po, ibang klaseng feature ang ihahatid namin sa inyo. Panoorin niyo po. Naniniwala tayo na ang bawat Pilipino kayang-kayang magnegosyo. At hindi magpapahuli dyan ang mga out-of-school youth. Yan ang pinatunayan ng Go Negosyo sa ginanap na EPIC Forum on Teaching Entrepreneurship to Out-of-School Youth. Ginanap sa Adriatico, Manila. This is a very good seminar workshop. This was conceptualized because the Asia-Pacific Economic Countries, APEC, has this program to help the out-of-school youth. And in partnership with the Department of Social Welfare and Development, the National Youth Commission, and the Philippine Center for Entrepreneurship Go Negosyo, we have mounted this particular seminar workshop on how we can develop a framework to help the out-of-school youth. Actually, the idea came from the Department of Social Welfare and Development. Then the National Youth Commission was stopped by the agency to help them in crafting of the concept paper and how to do it. And we suggested that it is very important that the business sector should be included, considering that we are going to develop a framework for coaching and mentoring, and we are all in one voice to recommend the Go Negosyo, the Philippine Center of Entrepreneurship, because we believe that their advocacy has been doing good in the provinces. No? Yung result ng unang-unang ginawa dito sa APEC Summit with regards dun sa framework ng development ng ating mga out-of-school youth in terms of entrepreneurship, ang laking bagay kasi number one, maraming naibigay na input, especially yung other countries katulad ng, aside from the Philippines syempre, no? China, even Japan, Indonesia, na that would create and magi-start nung developmental para sa ating mga out-of-school youth. The Rural Bankers Association of the Philippines, together with MABS, or Micro Access to Banking Services, presented what particular products they could apply within the loan portfolios of our respective banks. O diba? Hindi na lang para sa Pilipino ang mga Go Negosyo lessons natin. Pang-APEC na rin. In this seminar, the issue of the seminar, the developing of the coaching and mentor to develop entrepreneurship program. And then I'm in Indonesia as a mentor to develop the entrepreneurship program. And then in here, I get so many knowledge and experiences from the APEC economist country about the entrepreneurship program, about the change mindset to develop our business in the future. And then we get so many activity in here. We get so many discuss, so many, what is it, the best practice entrepreneurship in Philippines. You know, in Philippines, so many entrepreneur of the youth, and then I get the best practice one. I got 4 competence from this seminar. The first, I got the mindset of the business entrepreneurship of the youth, and the second, I got the how to create a new business. The 21 step for the starting of the new business from the Go Negosyo, and the third, I get the spotting of the business challenges, competencies, and the last about the financial support. As training, within the scope ng training, yung natutunan ko talaga yung mechanics, system, kung paano yung mind shifting from out-of-school youth into entrepreneur. Yun yung pinaka-core na natutunan ko dito. Then the other ones, yung kumbaga yung supporting details na lang doon, yung supporting informations and inputs, yun na lang yung paano mag-start ng negosyo, sino yung ita-tie up dapat para magkapag-start ng negosyo, at kung ano yung mga concerns na talagang if you face ng isang out-of-school youth, being merely an out-of-school youth, to become an entrepreneur. Welcome
back mga kago-negosyo at dahil Youth Power Sunday tayo ngayon, we have with us very young entrepreneurs, Miss Jill C. and Mr. Richard Chua of Pink Manila. Hello, welcome to the show. Naku, salamat na pagbigyan nyo kami ha. Alam nyo ba, nakaka-inspire kayo kasi lalo na sa mga youth natin and of course kay Pia na ating letter sender kahapon dahil at a very young age, gusto na niya talagang mag-open up ng sarili niyang business katulad ng sa inyo pero may takot nga lang siya. Pero yung mga viewers natin na ngayon nanonood, hindi sila nakapanood kahapon. Alam niyo po, sa inyong kaalaman, sila po business partners at partners din sila in real life, diba? Sweet. Mag-fiancé sila. So ito, 3 years ago, nung binuksan nyo itong Pink Manila, syempre mag-boyfriend na kayo noon, diba? At that time. So nauna muna yung relationship bago itong business na to. Pero paano ba ito? Paano yung setup ninyo pagdating dito sa business? Jill? Si Richard, siya yung nag-handle lahat ng paperwork. So, yung mga kailangan, mga sa BIR, sa tax, lahat yun, mga paperworks, business permit, mga ganun. Ako lahat. Payroll. Oo. Siyempre, ikaw din. Ako lahat. Tapos, ako naman yung mga orders sa mga each stores, tapos yung Costing, alam niyo. yung mga cost ng clothes. Yung design, sino? Yung design, actually, ako tsaka siya, kasi parang kailangan, pag na-approve, pag gusto ko, tsaka gusto niya, tsaka nagkakaroon ng, tsaka ginagawa yung damit. Pagka gusto niya, tapos ayoko, hindi na siya nagagawa. Or pag gusto ko, tapos ayaw naman niya, so hindi din. Kailangan mutual. Kailangan parati. mutual. Oo. Yung mga designs po nila, hindi yung makikita sa kahit na saang kumbaga kakaiba. Diba? Something unique. At yun naman ang kailangan talaga para mag-stand out ka sa karamihan ng mga, well, syempre, clothing lines ngayon. Pero ano ba yung so far yung greatest challenge na na-encounter ninyo in 3 years' time na tinayo ninyo ang Pink Manila? Greatest challenge, siguro yung mga nanggagaya. hindi mo maiwasan eh. Meron yung, siguro after ilan weeks, meron na rin sila. So, yun yung mga challenge. Yun yung pinaka-anong challenge namin. Ano yung advantage ng, kasi syempre, bukod sa partners din kayo in real life, tapos partners kayo sa negosyo, ano yung mga advantages? Mga advantages, siguro hindi kami mabilang. Like, kuwari, mas marami yung trabaho ko kaysa sa kanya or mas marami yung sa kanya. Parang, or pag di ko nagawa, mas... Considerate. Oo, mas considerate. Kasi may pagmamahal no? Iba kasi, yung pag may pagmamahal din sa negosyo at saka sa totoong buhay, So, hindi kayo nagsusumbata na, ako na nga gumawa ng lahat. Teka lang, dapat mas malaking share ko kasi mas pagod ako, gano'n. So, even yung 50-50 pagdating sa, sa income or sa profit. Profit sharing, dapat 50-50, pero... Hindi namin nilalabas. Iniipon lang namin lahat. Hindi namin, wala kami ginagastos. So, isa rin yan sa tips sa ating mga batang negosyante, Hindi naman yung porke kumita ng konti. Ay, naku, bibili ako ng iPad, bibili ako ng laptop. Hindi, dapat umiikot. Paikutin mo pa rin hanggang sa mapalago mo ito ng gusto, Well, ano naman ang pwede yung i-advise kay Pia? Siyempre, ating letter sender. Gusto raw niya pumasok sa fashion business, pero dahil medyo fashionista rin siya, nakatulad niyo, Kaya nga lang natatakot siya, baka hindi niya pa kaya kasi bata pa nga raw siya. So, meron ba kayong advice sa kanya, Pia? Pia, first of all, pwede ka mag-start small. So, kung natatakot ka, huwag ka mag-invest ng malaking pera. Pwedeng magbenta ka muna sa Multiply, pag kungyari, or sa internet, pag medyo nakilala ka. Mag-put up ka ng maliit lang na store, or mag-consignment ka muna. Yung parang start small, tapos Papalakihin. mo. Kasi naman malaki kagad, papalakihin naman. Oo. Any tips sa mga batang negosyante? Kailangan masipag ka. Yun talaga yung kailangan. Kailangan alam mo kung kailan mo isa-sacrifice yung time mo. Kasi pag pagbata ka, maraming party, marami kang attendan kung ano-ano. Kailangan alam mo kung ano yung uunahin mo. Kung lalabas ka muna kasama kaibigan mo o
magtatrabaho ka. So focus, kailangan yun. May kapimay, di ba? Gusto niyo pa bang maglakwatsa muna, ayaw niyo munang magnegosyo, pero yun nga, importante na may focus ka. Thank you very much, Richard and Jill. At magbabalik pa rin po ang Go Negosyo, Kaya Mo. Ano suot ko For more business tips and ideas, marami pong paraan para makigo negosyo kayo sa amin. Nandiyan ang mga caravan, seminars na i-announce namin mismo dito sa aming show. Or, you may log on to www.gonegosyo.net o tumawag po sa mga numbers na nasa inyong screen. Kita nyo na, araw-araw, oras-oras, pwedeng-pwede na kayong makigo-negosyo. At syempre, wag po natin kalilimutan ang weekly column ni Mr. Joey Concepcion, ang Ask Negosyo sa Philippine Star. Marami pong salamat sa aking mga sponsors, Pink Manila para sa aking kasuotan, Nula, Dr. Vivian Sarabia, KSA Magic Skin Whitening available in Watson, 7-Eleven, Star Mall, Alabang, and SM Fairview. For dealers, you may call 0922-867-2377 or 566-8029. Dr. Nina Rodil de Luna of Dental Focus, maraming salamat, Brick Road Fitness, and Reyes Hair Cutter Salon. O paano mga suki? Kita-kita ulit tayo next week ha? Ako po si Gladys Reyes Somiru. Ito pa rin yung nag-iisang negosyo partner on TV. Go Negosyo, Kaya Mo! Sulong laban, wag uurong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong.